Okay, so let's start. So again, natapos tayo sa box model. So in CSS, we have box model. So box model defines how element are sized, positioned, and rendered on the web page. So according to the box model, every element in the document generates a box which have a property such as width, height, padding, border, and margin. So apat 'yon. So meron tayong margin. So sa margin, meron tayong four parts of box model. We have top. So ito 'yon yung nasa ibabaw. And then bottom sa ilalim, left left side, then the right side. So every margin, we have four sides. We have top, bottom, left, and right. Ganon din sa border at sa padding. Then, kasama din po sa box model yung width and height. So, ibig sabihin, lahat ng element, meron siyang tinatawag na box model. So, ayun yung ginawa natin kahapon, di ba? Dinisplay natin yung mga box model ng mga elements. So, ito yun. Yan. So, kung mapapansin ninyo, meron siyang bawat element may box, including the body. So, yan. So, alisin natin tong box model muna. So, isa-isahin natin. So, dahil nga yung apat na yan, yung tatlo, meron siyang four sides. So, pwede nating gamitin shorthand property, yung tinatawag na shorthand property, sa isang declaration. Buong four side na yung i-a-apply niya, kagaya ng ginawa natin dito sa example natin dito sa border. So, sa border, kailangan ko tayo dito kung meron akong part ng border. Yan. So, sa border is a line or styled line that surround the element and its padding. So, saan ba makikita si border? So, si border, ito po yung nasa gitna ng margin at ng padding. So, asan siya dyan? Listen ko na nga ito. Huwag tayo dito. I-run natin to sa browser para mas makita nyo. So, alisin natin yan. I-specific natin yung border natin. So, yan. So, for example, meron tayo dito. Ito tayo dito sa number 1. So, sa 1, lagyan natin yan ng border si H1. So, mag-inline na lang tayo para specific yung ano natin. Ay, hindi. Dito tayo sa IDE, head 4. Si head 4 pala. Gamitin natin si head 4. Nasaan ba si head 4? Saan ba yan nakalagay? So, ito siya. Ilipat ko lang to sa, dito sa external. Kasi medyo hahaba yung codings natin dito. So, ilipat ko lang dito. Yan. So, sa headings 4, lagyan natin to ng border. Para makita lang natin yung box model. So, again, pag sinabing shorthand property sa isang, ayan, so kung mapapansin niyo dito, merong border dito. Nakalagay, border, we have bottom, top, left, and right. So, pwede kasi natin i-specify yung border niya. So, for example, gusto nyo lang lagyan ng border is yung left side. So, pwede nyo tong i-select, yung border dash left. Kung gusto nyo naman na right side lang, border dash right. Kung top, so border top. Kung bottom, border bottom. So, asa na si border bottom? Ano, sa pinakailalim ata sa border bottom. So, basta kasama si border bottom. So, pag gusto nyo isa-isahin, pwedeng ganon. Pero kung gusto nyo naman na sa isang declaration, four sides na yung i-a-apply niya, pwedeng yung tinatawag natin na shorthand property. So, sa shorthand property, ang isa-select nyo lang border. Tapos dito, yung tatlong value. So, una muna is yung thickness ng border. So, for example nga is 5 pixel. Then, second value, yung type ng border. So, for example, solid, dash, yan. Yan yung mga value ng border. Then, kapag red naman, so last value is yung kulay. So, nabanggit ko na to kahapon. So, for example, is red. Yan, save natin. Balik tayo dito, F5.
Head 4, 5 pixel, border. Yan. So, ito na yung nilagyan natin ng border. Solid. Yan. So, ayan yung border niya. Again, si border, ito po yung space between the margin and the padding. So, yan yun. Yung margin, ito po yun, yung space sa ibabaw. And then, yung padding naman, ito yung space between the content and ayan, yung space between the content and the padding. So, ito yung padding dito. Ito yan, yung space na to. Yung malaking space dito sa yan. Tapos yung border, ito po siya. Again, ito yung padding. Space between the content and the border. Yung padding. Yung margin naman, yung nasa labas ng border. So, ito po yun. So, sige, para makita nyo din, lagyan din natin ng border yung number 3. Asan ba yung 3 natin? So, ito yon si H1. So, lagyan natin siya ng lagyan natin dito. Style. Tapos, border. Copy nyo na lang dito para hindi tayo pa isa-isa. Yan, lagyan lang din natin to ng border para makita nyo yung border niya. 5 pixel, solid. Ibahin lang natin yung kulay. Gawin natin blue. Then, save. Yan, so reload. So, again, etong space na to sa labas, yan, meron po tong margin. So, kung mapapansin nyo, masyadong malaki yung space, di ba? Bakit? Kasi, etong box na color blue, meron din siyang margin dito. Wait lang, accept ko lang tong isa. So, yan, basta yan. Again, kaya po malaki yung space kasi tigkalahati sila dito. So, etong part na to, margin para kay blue. Then, etong part na to, kalahati, margin para kay red. So, kaya po, medyo malaki yung space. So, ang default value ata natin sa margin is 5. So, pwede natin yung liitan. So, for example, alisin natin yung margin. So, paano natin gagawin yon? So, dahil nakaseparate yung margin ng dalawang element, so, pwede natin yung gawin. Ang pwede natin gawin dyan, isi-specify natin. So, it's either isa-isa, lalagay natin dito sa head 4, or pwede naman na gagamit tayo ng class para isahang declaration na lang. Kaso, dahil nga nag-isa-isa na tayo dito, so dito na natin ilagay. So, lagay tayo dito ng margin. So, again, sa margin, pwede rin tayo ditong gumamit ng tinatawag na shorthand property. So, again, pag shorthand property, automatic four side na yung i-a-apply niya. Top, bottom, left, and right. Kasi nga, shorthand property yun. So, for example, lagay natin dito, ang value ng margin natin is 0. So, pwedeng 0 lang or may pixel. Automatic naman pag walang pixel, yun naman yung default niya. So, may pixel naman yan automatic. So, 0, dahil nga naka-shorthand property tayo, automatic yung apat na side ng color blue, 0 na yung margin nun. Yung top, bottom, left, and right. So, check natin. So, save. Then, F5. Bakit hindi nag-adjust? Save tayo. Ito din, lagyan din natin ng margin 0. Check natin kung gagana kung walang pixel. Kasi medyo, yan. So, nagdikit na siya. So, nagdikit na siya kasi si color blue, sinero natin yung margin. And then si red, sinero din natin yung margin. Ma'am, paano kapag ayokong nakasero yung gilid? So, for example, sige, isa-isahin natin. For example, etong left side, lagyan natin ng margins. Paano pag isa-isa? So, for example, dito tayo sa color red. Lagay tayo dito ng margin. So, dahil nakasero na siya, naka-shorthand property na tayo na 0, pwede nyo pa rin pong i-specify. Ito general. Yan, four side agad yan. Then, pwede namang isa-isa. For example, ayaw natin maapektuhan yung tatlong side. Yung top, bottom, and right. Left side lang. So, pwedeng ganito. Declare nyo muna yung
shorthand property, saka kayo mag-isa-isa para hindi maapektuhan yung tatlo. Kasi class, pag nag-isa-isa naman kayo, okay lang din naman yun. Wala nang declaration na ganito. Pwede rin naman na meron. Pero mas proper kasi kung magde-declare muna kayo ng pangkalahatan bago yung isa-isa. So, mas safe yun. Kesa sa isa-isa muna bago yung maramihan. So, check natin. Paano pag isa-isa? For example, maglalagay tayo ng margin sa left side. So, margin dash left. Then, ilalagay natin dito kung ilan yung margin niya. So, for example, 20 pixel. Save. At 5. So, ito na siya. So, ang nag-adjust lang, ito. Alipod. Huwag ka maingay, alipod po. Okay, so balik tayo dito. Ayan. So, again, dahil isa lang naman yung pinakailaman natin, yung left side lang, hindi naapektuhan yung top, yung bottom, at yung right side. So, ganyan lang po mag-isa-isa. So, paano gamitin si margin? So, paano naman pagka gusto mong ibahin yung margin ng ibabaw? So, for example, yung top naman. Sige, lagay tayo dito ng margin top. And then, lagay tayo ng 15 pixel. Okay. Reload. So, ito na siya. Ito na yung space. So, ganyan lang kalaki kasi naka-zero yung color blue. Pero pag nilagyan din natin ng margin yung bottom ng color blue, automatic mag-a-add dito. So, ganun siya. Kaya mas maganda, mas safe kapag gumagamit tayo ng shorthand property. General muna para dun sa apat na side bago kayo mag-isa-isa. Para hindi gagalaw hindi maaapektuhan yung ibang side. Kung ano lang yung ginalaw mo, yun lang yung maaapektuhan. So, ganyan lang po gamitin si margin. Next, so ganun din sa border. So, for example, sa border, naka-general tayo dito, diba? So, again, shorthand property, naka-4 side ka agad yan. Paano naman pag gusto nyo na isa-isa? So, kapag border naman, so border radius, ito yung border radius, ito po yung dito, yung part na to. Yan, yung sa gilid, yung sa edges. So, for example, gusto nyo na medyo naka-round yung edges niya. So, border radius yun. So, mamaya natin na yan i-try. So, dito muna tayo sa shorthand property ng border. So, border dash, for example, yung left side, gusto natin baguhin yung appearance niya or yung style niya. So, for example, gusto natin 10 pixel siya. So, 10px, tapos dash, iba yung style, then iba rin yung color. Lagyan na lang natin itong violet. Then, save. Check. Ayan. So, ito na siya. So, nabago na yung appearance niya. Try natin yung border radius. So, border radius. Again, ito, shorthand property. Pagka lahatan, pangkalahatan na agad yan. Lagyan natin ng 10 pixel. So, ayan. So, medyo nag-round na yung gilid. Yan po yung use ng border radius. So, ito, pero maalala ko, meron din tong merong isa-isa. Meron din nata tong isa-isa. Border dash left. Ayan. So, meron din siyang isa-isa. Meron din naman to, eto, yung border top left, ibig sabihin, top sa right, sa left side. Border top bottom, sa baba ng left side. So, meron siyang ganyan. Isa-isa siya. So, pwede nyo isa-isahin. Bottom left, top left, border, top right, border, top right, bottom right. So, pwedeng isa-isa po. Ayan. So, kagaya din ng margin at ng padding, pwede siyang isa-isa. Pero kung gusto nyo na 4 side na kaagad, shorthand property ang tawag natin doon. So, ito yung gagawin ninyo.
Yan. So, yan na po. Next. So, next natin is yung tinatawag na padding. So, again, yung padding, ito po yung space between the content and the border. So, asan yun? Ito yung content natin, yung text, or yung pwede yan, is either image, video, yan yung content natin. Yung padding, ito yun, yung space na to. Yan. So, lagay tayo dyan. Pwede din natin yan i-modify. So, again, sa padding, pwede din yung shorthand property. So, for example, 25 pixel. So, medyo lakihan natin para kitang-kita nyo. Ayan. So, eto na yung, medyo lumaki na yung space dito, dito at dito, pati rito. Hindi nakikita yung sa right side kasi maliit lang naman yung content natin kaya hindi natin nakikita yung sa right side. Ang kagandahan po sa paggamit ng shorthand property, kapag nag-zoom in, zoom out tayo, yan. Nag-a-adjust yung mga content. Unlike sa kapag isa-isa, parang nagiging responsive na kasi yung content natin dito eh. Pag gumagamit tayo ng margin and padding. So, yun po yung use niya. Next, padding. So, balik tayo sa padding. So, again, shorthand property, kaya 4 side na kaagad. Yung in-apply niya na 25, nilagyan niya ng 25. So, ito pwede rin po itong isa-isa. So, for example, padding left, padding right. So, ayan, gagawin natin. So, for example, yung bottom, yung left side, medyo i-zero natin yung left side. So, pwede yun. So, padding left. Zero natin yan. Para nakadikit siya. Nakadikit yung content natin dito. So, ayan po. So, pwede yung ganito. Sa web development kasi class, hindi tayo pwede ditong mag-tab. So, it's either gagamit tayo ng padding or pwede rin tayong gumamit ng ano ba tawag dun sa spacing, yung tinatawag na white space. Yung white space, yun po yung magre-represent sa space. Yung sa space bar. Yan, hindi kasi tayo pwedeng mag-space lang na mag-space dito sa codings natin. Kaya kailangan merong katumbas lahat ng character, special character na i-display natin as content. Meron yung katumbas na coding. So, meron tayong lesson para dyan. So, saka na natin yun. So, yan po yung use ng padding. Next. So, again, content area. Ito yon yung text. Ito yung content area, yung pinaglalagyan natin ng text. And then, inner edges, ito yung nasa gilid. Yan, yung nasa gilid ng mga box. Yung pina-round natin kanina, ito yon inner edges. Padding, yung nasa loob. Ito yung space sa loob ng border. Ito yung space between the border and the content. Next. So, border, ito naman yung space between the margin and the padding. So, ayan yan, yung border. And, last one is yung tinatawag na overflow content. So, para saan naman si overflow content? Ginagamit natin si overflow content para ma-specify natin kung yung content natin, for example, is sumobra. So, ma-specify natin kung ano lang or gaano kalaki yung i-display niya na part ng content natin. So, yun yung use ng overflow. So, paano yan? Paano yan gamitin? So, for example, sige, ilagpas natin yung laman ng paragraph. Gamitin natin yung laman ng paragraph natin. So, si overflow, hindi yan makikita hanggat hindi po lumalagpas yung content ninyo doon sa container. So, for example, sa paragraph, specific natin yung width and height ng paragraph. Kasi, hindi natin makikita yung overflow, yung pag-overflow ng content. So, for example, si paragraph, maglagay tayo dito ng height. So, ganito po gamitin si height and width. So, si height and width, ito yung magiging laki ng container ninyo or ng box model ninyo. Yan. So, for example, ang width natin, kapag ang default, wala kayong dineclare na width and height. So, ang default niya, sumusunod lang po siya sa content. So, kung gaano kalaki yung content ninyo, yun lang yung height niya.
So, para makita natin yung pag-overflow ng content, mag-declare tayo ng height. So, for example, ang height natin is 25 pixels. So, fix yan. Magiging fix yung height ng paragraph. Ayan. So, ito na yung paragraph natin. So, ganyan lang siya kalaki. Hindi. 50 na lang natin para medyo malaki. So, ayan. Ito na yung color green. So, naka-50 na siya. So, paano natin makikita yung pag-overflow ng content? So, syempre, kailangan nating dagdagan yung text. So, copy, paste, copy, paste, copy, paste. Check natin kung lumagpas na. Ayan. So, ano napansin nyo? Masyado marami. Bawas tayo. Ayan. So, nag-overflow na ngayon yung content niya. Yan po yung tinatawag na overflow. So, ngayon, ang gagawin natin, gagamit tayo ng overflow property para maayos tong part na to. So, paano natin yan naayusin? So, gamitin natin si overflow. So, dito tayo kay paragraph kasi si paragraph yung nag-overflow. Pwede rin naman to sa ibang mga element. So, yan. Overflow. Etong X and Y, X horizontal, Y is vertical. So, yan, yung overflow. Ito yung wrap, ito yung presentation ng content. It's either justify, left and right. So, ayan yun. So, sa kanan natin to. Ito muna tayo sa overflow. Try natin. So, sa overflow, meron tayong 4 na value. We have auto. So, kapag auto, automatic mag-a-adjust yung presentation ng flow, ng content ninyo. So, for example, lumagpas siya, automatic magkakaroon siya ng scroll. So, ganun po. Depende kung saan niya kailangan ng scroll. Horizontal ba or vertical ba? So, again, pag horizontal, ito yung X, then vertical yung Y. So, pag auto, try natin pag auto, save, then reload. So, ayan, ang napansin nyo, dahil vertically yung content na nag-overflow, so kaya po yung scroll niya vertical. Ang lumabas na scroll is vertical. So kapag kailangan niya naman, for example, nag-overflow yung content, kadalasan lang naman nag-overflow ang content horizontal kapag meron tayong mga table or images. Doon lang lumalabas yung horizontal. Pero mas madalas po is yung vertical. So, again, lalabas lang yung nasa ilalim na scroll bar kapag horizontally yung kailangan niya or horizontally yung nag-overflow. Horizontal content yung nag-overflow. Kaya, pag naka-auto, kung ano yung kailangan, yun lang yung lalabas kapag naka-auto. Then, kapag ang value naman po is hidden, so, kapag hidden, hina-hide niya lang yung sobrang content. So, pansinin nyo kanina may scroll pag auto. Pag hidden, yan, wala siyang scroll, i-hide niya lang yung content na sumobra. So, hindi na natin makikita. So, ganun po kapag hidden. Next. So, ano pa? Another property is yung scroll. So, ito naman, pag scroll, magkakaroon siya ng scroll bar. Yan, vertical and horizontal. Kahit hindi niya kailangan ng scroll horizontally, lalabas pa rin yun. Kasi automatic naka-activate yung scroll na dalawa. So, ito yung use ng scroll. Next, ano pang isa? So, yung isa, last one, is yung visible. So, ito yung visible, parang sa scroll lang din to. Ayan. Ang ginagawa niya lang dito sa visible, ito yung default, yung visible. Dini-display niya yung nag-overflow na content. Ayan. So, yan yung default natin, yung visible. So, ano pinakamas magandang gamitin? Auto. Para kung ano yung sumobrang content, automatic, dun lalabas yung scroll. So, ayun po.